Good day guys! What's up once again and welcome back to our channel. And today, check na natin yung ating crayfish na nilagay natin sa isang tank para yung mga acrylics niya is bumaba. Check natin ngayon kung nakababa na lahat ng mga acrylics niya. Although konti lang to, sobrang konti lang, pero i-check na rin natin para maidipat na rin natin ulit siya doon sa tank niya. Let's go! Guys, ito na yung tignan natin kung meron pang natitirang gradings. Ito. Ayan guys, wala na siyang gradings. Na pagpag na niya lahat. So pwede na natin tong ibalik dun sa sa tank ulit. Balik na natin siya sa tank niya. Wala na siyang railings Nakababa na yung lahat ng railings niya dito. Konti lang yung mga railings niya. May makikita lang tayo mga ilan dito. So linisin lang natin ito. Siphon lang natin yung mga dumi para makita natin yung railings. Tapos tanggalin muna natin yung mga hornwort niya dito. Natanggal na natin yung mga hornwort niya and makikita na natin dito maliwanag yung mga railings niya. Konti lang kasi konti lang talaga yung mga natirang egg doon sa crayfish na natin na yun. Linisin na lang natin to. Ito na yung mga railings natin na nakuha. Ayan, nasa 30 plus lang to, pero pangalawang harvest na natin to. Una kay putol, pangalawa dito sa isang crayfish. So pangalawang harvest na natin ng ating mga railings. At ibalik na natin sila dun sa tank nila. Nandito na yung mga railings natin. And gamit yung luma nilang tubig, binawasan natin. Ngayon is nagdadagdag na naman tayo ng tubig. Ganyan yung pagdadagdag natin ng tubig dun sa mga railings natin para hindi sila ma-shock dun sa itinadagdag nating tubig, kasi more than half yung binawas natin dito. So dadagdagan din natin ulit ng tubig ito ng kung ilan yung nabawas natin. So ganyan ako magdagdag ng tubig sa kanila para hindi ko na kailangan bantayan, hindi ko na every 5 minutes. So drip lang yung ating pagdadagdag ng tubig dyan. More than 30 yung nakuha natin na railings. Dahil konti lang naman, halos walang walang casualty o walang mortality dun sa mga bagong railings natin from nanay. Hinayaan lang natin na bumaba sila ng kusa, kasi dun sa nilinis natin na tubig dito, wala naman tayo nakita ng mga patay na na railings. Hindi katulad noong pinagpag natin doon kay putol na una, medyo marami yung mga namatay. So kung i-compare dun sa first harvest at sa second harvest natin, mas okay itong ginawa natin ngayon na hinintay lang natin sila na bumaba doon sa nanay nila. So mga susunod natin na crayfish na magpapagpag, ihintay na lang natin sila na bumaba yung mga railings nila ng kusa para mas natin kung mas marami nga talaga yung nabubuhay sa kanila kaysa doon sa pinapagpag natin. Kasi kapag pinapagpag, parang hindi pa sila ready na bumaba parang hindi pa sila ready na magsarili. So hindi katulad nito na kusa na silang umaalis din sa nanay nila. Habang naglilinis nga pala tayo o sinasiphon natin yung mga dumi nitong tank na to, may nakita tayo na mga siguro dalawang railings na mukhang bumaba na dito sa crayfish na to. So ihiwalay na rin natin to. Ngayon lalagay natin siya dito. Linisan ko lang ito. Tapos dito na natin siya hahayaan for 1 week ulit para dito na niya ipagpag lahat ng mga mga railings niya. Actually konti lang din naman. Tapos pagka napagpag na niya, isasama na natin dito dahil hindi rin naman nagkakalayo yung nila, pag hatch nila. Nalipat na rin natin yung ating isang crayfish dito para dito na niya i-drop lahat ng kanyang mga railings. Yung nandito lang sa baba sa kabila, nagtago na dito sa dito sa mga hornwort. So ito yung kinakain nila, hornwort. So yung dalawang bumabang railings galing dito sa crayfish na to, nilagay na rin natin dito kasi hindi rin naman nagkakalayo para isa na lang yung lalagyanan nila. Tapos nalinis na rin natin to. Na-refill na rin natin ng tubig.
pati doon sa baba. Na-refill na rin natin ng tubig. Ayan. Nandito na yung crayfish kanina, bagong pagpag. Tapos may isang crazy thing na na-discover kami habang nagre-refill ako noong tubig natin dito. Pagtingin ko dito sa kabilang to, makikita niyo yan. Ayan. Ayan, saan yan? Crayfish yan, krayling. Siguro ito yung sa pinakauna na mga crayfish na hatch kasabay nung isa natin na crayfish yung nag-isosolo. Akala natin nagsosolo. Meron pala dito na naligaw. Ayan. Siguro yung group nitong pump na to napunta siya dito, kaya ayan, tignan natin, tawasan natin. Ayan, kita nyo, malaki na yung crayfish na to. Ayan, trailing na yan, mga 1 inch na siguro yan. So kuhanin na lang natin to at ilagay natin siya dito. Hayaan natin siya mag-explore na lang dito sa baba dito. Dito na lang natin siya palalakihin. Ayan o. Gulat lang. Meron parang crayfish dito. More than 1 month na to dito. Siguro magto 2 months na. Hindi natin pinapakain. Pero ito mo, lumaki siya oh. Lumaki siya doon sa mga nasa mga siguro cornwort. Ayan. Yan yung kinakain niya, cornwort. Ayan. Amazing. Diba? Amazing. Amazing. Pagtitigan pa siya oh. Kaya yun. Okay.